May isang kakaibang nilalang na walang makapagsabi kung ito ba ay isang aswang o isang malaking hayop. Hugis tao na may pakpak ng paniki. Habang naglalakad si Tata Bantang ay nasipat niya ang nilalang na iyon na marahang gumagapang sa isang bubong. Bandang 7:00 pa ng gabi. Bukas pa ang bintana ng bahay kaya nakita ni Tata na naghahapunan ang isang pamilya. Bahay iyon ni Gudo. Agad nagkubli si Tata sa mga puno ng saging. Pinagmasdan niya ang kilos ng nilalang na iyon. Gumagapang na ito patungo sa nakabukas na bintana. Bago pa man makasilip ang nilalang, ay hinila na ni Tata ang paa nito at ibinalibag sa puno ng malaking mangga. Tumayo naman agad ang nilalang na animoy walang nangyari. Ibinuka nito ang pakpak at sumugod ito kay Tata. Sinalubong niya naman ito ng suntok at agad nabiyak ang bungo nito. Masasabi ni Tata na nabiyak ang bungo dahil sumirit ang dugo nito sa ulo at parang lasing dahil nahilo ito sa suntok ni Tata. Bago pa man makahalata si Gudo, ay tumakbo ng mabilis si Tata na hila-hila ang paa ng nilalang. At sa gubat, doon niya ito pinagsusuntok ng husto. Sa hinuha niya ay hindi nakakapagsalita ang nilalang na iyon. Hanggang sa lupaypay na ang nilalang. Kumuha ng bagakay si Tata at doon niya pa ito pinatalas ang dulo gamit ang punyal sa harapan mismo ng nilalang. Ilang minuto pa ay itinarak niya ang bagakay na tumagos sa ulo ng nilalang. Nangisay ito bago tuluyan mawalan ng buhay. Taong 2013, isa ako sa mga pasaherong nakatigil sa pier ng Cebu dahil ito sa bagyong Yolanda. Hindi rin ako makauwi dahil wala nang masakyan ng mga oras na iyon. Nasa labas lang ang mga pasahero dahil hindi muna ito pinapapasok sa terminal ng pier. Hinihintay pa kasi ang anunsyo ng kinauukulan kung may biyahe pa dahil sa may paparating na bagyo. Ang lalaki sa aking tabi ay may kinuha sa kanyang bagahe hanggang sa nahulog ang isang bagay na ipinagbabawal sa loob ng pier. Nagtanong ako kung bakit may dala siyang patalim. Hawakan lang naman ang nakita ko pero sigurado ako na isa iyong patalim. Pinulot ng lalaki ang bagay na iyon at ngumiti ito. Hindi raw pwede na iiwan niya ang bagay na iyon dahil pamana pa iyon ng kanyang ama. Ang tawag niya sa patalim na iyon ay kalis. Dahil na rin sa tagal namin sa labas ay hindi maiiwasan na may makakausap ka tungkol sa mga bagay-bagay sa mundo. At dito ko nalaman mula sa lalaki na nagngangalang Ernesto Marasigan ang kwento ni Tata Bantang. Bago tayo magpatuloy sa kwento mga kabaryo, nais ko sanang hingin ang inyong konting oras. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, pindutin lamang po ang subscribe button at i-hit na rin po ang like. I-on nyo na rin po ang notification bell para hindi kayo mahuli sa ating upload sa araw-araw. Yun lamang mga kabaryo, ituloy na natin ang kwento.
Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1968 sa isla ng Busuanga, Palawan. Sa mga panahong ito ay nasa edad 55 na si Tata Bantang. Kung ilalarawan siya ng mga nakakakilala ay isa itong masayahing tao, palangiti at palakaibigan. Mabuting tao, simple, payak ang pamumuhay ngunit matulungin sa kapwa. Wala rin siyang permanenteng trabaho at kung saan-saan na lang din ito nakarating. Minsan tambay sa kanilang lugar, tapos bigla na lang nawawala na ilang linggo at nariyan na naman ulit. At kapag tinatanong kung saan ito nanggaling ay palaging dahilan nito ay nagbabakasyon ito sa kanyang kamag-anak. Ayon sa mga kababata ni Tata, nag-iisang anak lang daw ito at isang araw umalis ang pamilya at lilipat na raw sa kabilang bayan. Makalipas ang ilang buwan ay bumalik si Tata pero siya na lamang mag-isang tumira sa kanilang bahay at hindi na rin nila nakita ang mga magulang nito. Ayon naman sa binatilyong Tata noon ay nasa ibang bayan na raw nananatili ang kanyang mga magulang. Dahil nga sa palabiro at bungisngis itong si Tata ay hindi na lang nag-usisa pa ang mga tao. Isang araw, nagulantang ang mga taga-baryo dahil may natagpo ang napakalaking nilalang na nakasabit at nakadipa sa isang puno. Nakatali ang mga kamay at pakpak nito. Hindi mawari ng mga tao kung ito ba ay malaking panike o isang aswang. Dahil hugis tao ang katawan na mabalahibo ngunit parang aso ang mukha at may pakpak ng paniki. Ang mga kuko sa paa at kamay ay mahaba. Wala na itong buhay dahil may nakatarak na bagakay mula leeg at tumagos ito sa kanyang ulo. Nagkumpulan ang mga tao at isa na doon, itong si Tata. Patay mali siya lamang ito at nakiusyoso pa sa nangyari. Kahit si Tata ay hindi rin alam kung anong uri ng nilalang ang kanyang napaslang. Basta, ang alam niya ay hindi ito ordinaryo at may pambihirang lakas din. Para kay Tata, mas malakas pa ang nilalang na iyon kumpara sa manananggal. Dahil sa takot ng mga taga-baryo ay sinunog na lang nila ang malaking nilalang na tinagurian nila na taong paniki. Lingid sa kaalaman ng mga tao na si Tata ay isang manunugis ng aswang. Sa edad na 9 na taon ay nilisan na ng pamilya ni Tata ang baryo at sa kanyang pagkakatanda mula umaga hanggang gabi ang paglalakbay nila habang nakasakay sila sa kangga ng kabayo. Nagpunta sila sa isang liblib na lugar. May isang matandang lalaki na nakatira sa bahay na kanilang tinuluyan. Ang tawag ng mga magulang niya rito ay Apo Alamid. Habang tumatagal sila at nasa wastong pag-iisip na si Tata ay napag-alaman niya na isang babaylan pala ang kanyang ina at isang antingero ang kanyang ama. Sa paglipas ng panahon ay namulat si Tata sa lihim na karunungan at sa edad na 16 ay isa na siyang antingero. Minsan ay natanong niya sa kanyang ama kung bakit sila umalis sa dating tirahan. Ayon naman sa kanyang ama
Inihahanda nila si Tata para sa isang malaking responsibilidad. Ang manahin ang dugo ng babaylan at antingero. Sa murang edad ay katakot-takot na rin ang mga naging karanasan nito ni Tata. Kitang-kita niya kung papaano makikipaglaban ang kanyang ama sa mga aswang habang saksi naman ito sa abilidad ng kanyang ina na magpagaling ng sakit at sa pamamagitan lamang ng usal ay napapasuko nito ang mga mangkukulam at mambabarang. Sa ganoong paligid namulat ang batang si Tata at ang matanda naman ay naging guro niya sa mas malalim na karunungan. Ang kaalaman sa pagtawag sa sibat ni Atardar, pamako, sinukuan at ang pinakamatindi, ang 7 salita ng Diyos. Sa edad na 19 ay nakapaslang na ng aswang itong si Tata. Ngunit muntik na rin itong mamatay dahil nakalaban niya ang engkantong dalakit nun. Isang itim at malakas na engkanto ang dalakit nun. Sa pinagsamang puwersa ng kanyang magulang ay natalo nila ang engkanto. Hanggang isang araw ay inutusan nila si Tata na bumalik sa dating tirahan at maging tagapagligtas ng mga tao, subalit kailangan niyang itago ang tunay na pagkakakilanlan para na rin sa sariling proteksyon. Kaya ginampanan ni Tata ang isang nilalang na mahina, palabiro at puro pagsasaya lamang ang alam. At ito'y taliwas sa kanyang tunay na pagkatao. Gayunpaman, isang ordinaryong tao para sa lahat itong si Tata. Utos-utosan sa mga negosyante, isang kargador, minsan ay nakikigapas rin ito sa mga palayan at kung minsan ay sumasama sa mga mangingisda bilang trabahador. Sa panahong ito ay nagbabadyang mabulgar ang lihim ni Tata. Minsang dumalo siya sa isang handaan, kaarawan kasi ng tinatawag niyang amo, isang negosyante na may-ari ng malaking tindahan sa kanilang lugar. Habang kumakain sila sa may bakuran, ay napansin ni Tata ang mga bisita na kararating lang. Nasa 6 ang bilang ng mga ito. Purong kalalakihan na halatang may sinabi sa lipunan kung pagbabasehan ang kilos at ang pananamit. Ang lalaki na nasa unahan ay animoy leader o pinuno ng grupo. Bahagya itong lumingon ng konti at alam ni Tata na kahit hindi man diretso sa kanya, ay alam nito kung ano si Tata. Dahil alam din ni Tata kung anong uri ang mga kalalakihan. Mga maharlikang engkantong tamawo. Hindi akalain ni Tata na may kaibigan palang mga engkanto ang kanyang amo. Kaya siguro matagumpay ito sa larangan ng pagnenegosyo. Mabait at makatao ang kanyang amo at mapagbigay rin sa kapwa. Pasulyap-sulyap lang si Tata sa mga bisitang engkanto. Hanggang sa nakita niya ito sa bintana, kausap ang amo. Nasipat ni Tata na tumingin sa kanya ang kanyang amo at bahagya itong ngumiti. Nako, naloko na. Mukhang sinabi ng tamawo kung ano ko. Wika ni Tata sa kanyang sarili. Nang matapos na siyang kumain ay balak na sana niyang umalis. Kaso ipinatawag siya ng kanyang amo.
Wala na. Huli na siya. Pangamba nito sa kanyang sarili. Tata, nais ng mga kaibigan ko na hihiramin kanila ng 1 linggo. May papagawa raw sila sa'yo. Wika dito ng kanyang amo. Tumingin si tata sa bisita. Tumango ito at bahagyang ngumiti. Wala nang pagpipilian si tata kundi ang pumayag. Ayon pa sa kanyang amo, siya mismo ang nagrekomenda sa kanya dahil mabilis, masipag at maayos pagdating sa trabaho. Matapos masabi ang lugar na pupuntahan ni tata ay umalis na rin ito. Iba ang tingin ng tamawo sa kanya. Diretso at nakangiti na animoy may napakaraming kahulugan. Habang naglalakad pauwi itong si tata, ay napaisip siya kung ano kaya ang ipapagawa sa kanya ng mga tamawo. Alam na ba ng amo niya na isa siyang antingero? Malalaman niya ang kasagutan bukas sa pagkikita nilang muli. Nagpahinga muna si tata ng ilang oras dahil pagsapit ng 4:00 ng hapon ay sasama naman ito sa pamamalaot sa isa pa niyang amo na may bangkang palaisdaan. Bandang 3:00 ng hapon ay nagising na itong si tata. Naghanda na para sa kanyang pangingisda. Habang nasa loob pa siya ng bahay ay may napansin siyang isang matandang lalaki na nasa tapat ng kanyang bahay. Nakatayo at nakatitig lang ito. Dumungaw siya sa bintana at magalang na nagtanong sa matanda kung may kailangan ba ito. Tumingin lang ang matanda at umalis na rin ito kaagad. Wala namang naramdamang kakaibang presensya si tata doon sa matanda. Hating gabi na nang matapos ang gawain niya sa pangingisda. Pauwi na siya bitbit ang isang supot ng isda. Bukod sa sahod ay binibigyan din sila ng isda pero kukonti lang ang tinatanggap ni tata dahil mag-isa lamang ito. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad ay may humarang na 2 aso sa kanyang dinadaanan. Pwede ba? Sa susunod na lang kayo humarang? Inaantok na ako. May lakad pa ako bukas ng umaga. Sambit dito ni tata. Alam niya kasi na ang mga aso ay hindi ordinaryo, kundi mga aswang. Tila walang naririnig ang mga aso at nagpatuloy lang ito sa kanilang pag-angil. Naglalaway at nanlilisik ang mga mata. Mas malaki din ito kumpara sa normal na aso. Napagtanto ni tata na wala talagang plano na umalis ang mga aso kaya isinabit muna niya ang supot sa sanga at hinarap ang 2 aswang. Patakbong sumugod ang 2 aso. Agad sinipa ni tata ang naunang aso. Tumilapon at nabali ang leeg nito. Lumundag ang isa pang aso at sinalo naman ito ni tata sa paghawak sa leeg. Nang mahawakan ay agad niyang inihampas sa lupa ang nilalang. Nabiyak ang lupa sa lakas ng paghampas ni tata. Sa ganoong kadali ay natalo ni tata ang 2 aswang na nag-aanyong aso. Muling naglakad na animoy walang nangyari. Kinabukasan ay maagang nagtungo ang antingero sa sinasabing lugar ng kanyang amo. Napailing na lamang si tata nang marating ang lugar. Nadako siya sa isang malaking bahay na nasa dulo na ng baryo.
Hindi niya inakala na engkanto pala ang naninirahan doon. Pasilip-silip si Tata hanggang sa dumungaw sa bintana sa may ikalawang palapag ang lalaking tamawo. Bumukas ang labasan at may isa na namang tamawo ang humarap sa kanya. Nang makapasok na siya sa bahay ay ibang-iba ang loob nito kumpara sa labas. Kung titingnan kasi ito sa labas ay normal na malaking bahay, ngunit sa loob ay tila isang palasyo. Napakalawak at napakahaba ng pasilyo na ang materyales ay marmol at mga ginto. Napangiti na lamang ang antingero dahil ito ang unang beses na nakapasok siya sa mundo ng mga engkanto. Nakita rin niya ang lalaking tamawo na nakaharap niya kahapon. Tumango at ngumiti ito sa kanya, tsaka itinuro ang kinaroroonan ng hari. Nilakad niya ang napakahabang pasilyo hanggang sa narating niya na ang kinauupuan ng hari. Ayon sa haring tamawo, matagal na raw nilang sinusubaybayan ang buhay ni Tata at ito ang kanilang napili na pakiusapan na tulungan sila sa kanilang suliranin. Nangako din ang hari na bibigyan siya ng kayamanan tulad ng ginto. Itinuro ng hari ang magiging gantimpala ni Tata kapag nagtagumpay ito sa hinihiling na tulong. Tumambad kay Tata ang napakaraming ginto. Kung ang iba ay nagpapakamatay na halos para lang makamina ng ginto, pero inihain na kay Tata ang kayamanang pinag-aagawan ng mga tao. Ipagpaumanhin mo, kaibigan, pero pagdating sa ganitong serbisyo ay hindi ako tumatanggap ng kabayaran. Hayaan niyo akong tumulong at huwag niyo akong babayaran. Wika dito ni Tata. Ikinatuwa naman ng hari ang sinabi ni Tata. Talagang isang tunay na antingero ang taong ito. Gayunpaman, inilahad ng hari ang kanyang sadya. Ayon dito, sa kabilang bahagi ng kaharian ay may mga engkantong namiminsala. Balak nilang sakupin ang kaharian ng mga tamawo. Sa katunayan, malalakas na uri ng engkanto ang kanilang kalaban kumpara sa lahi nila. Ang tanging nagagawa lamang ng kanilang mandirigma ay ang pabagalin ang pananakop ng kalaban. Kaya nangangailangan sila ng tulong. At sa mundo ng mga tao, nakakita sila ng potensyal na mandirigma. Ang makakalaban ni Tata ay ang mga engkantong kung tawagin ay dalakitnon. Nanlaki ang mga mata ni Tata dahil minsan na rin siyang ginambala ng dalakitnon noong kabataan niya na muntik niya ng ikinasawi. Hindi agad nakaimik ang antingero. Ilang segundo rin siyang natigilan. Sa dami ba naman na pwede niyang makalaban ay ang mga dalakitnon pa. Kaibigan, maaari ko bang pag-isipan muna? Hindi kasi maganda ang naging karanasan ko sa isang dalakitnon dati. Pakiusap dito ni Tata. Kung yan ang iyong nais, kaibigan, maghihintay kami sa iyong pagbabalik. Pero alalahanin mo, nakapasok na sila sa kaharian. Tugon dito ng haring tamawo. Nang makalabas na si Tata sa bahay, ay muli niya itong nilingon. Nakita niya ang iilang katao sa loob nito na naninirahan sa bahay. Naging normal ang tanawin sa malaking bahay
Nakayukong naglalakad ang antingero at hindi malaman kung ano ang gagawin. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ito ng pangamba sa kanyang kalaban. Marahil dala ito ng kanyang karanasan noong kabataan pa niya. Kailangan ni Tata ng payo para sa malaking bagay na ito, at ang makakapagbigay lang sa kanya nito ay ang mga taong tumalo minsan sa isang dalakit nun. Walang iba kundi ang kanyang mga magulang. Tinahak ni Tata ang daan patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Masayang dumating ang antingero sa piling ng kanyang mga magulang. Matanda na ang mga ito, kitang-kita sa itsura, subalit may kakayahan pa rin ito sa larangan ng espiritual. Hindi nagpunta si Tata upang magbakasyon lang. Alam ng mga magulang na may kailangan ito. Nang matapos ang hapunan ay kinausap siya ng mga magulang niya. Pansin kasi na may iniisip ang kanilang anak. Dito na inilahad ni Tata ang bagay na bumabagabag sa kanya. Ayon sa kanyang ina, ang pinagsamang lakas ng espiritual at lakas ng pisikal ang dahilan kung bakit nagapi nila noon ang isang dalakit nun. Ang dalawang kapangyarihan ay taglay ni Tata. Kailangan na maging buo ang tiwala sa lakas na taglay ng kanyang sarili. Anak, huwag mong hayaan na maging hadlang ang naranasan sa nakalipas. Bagkus, gawin mo itong lakas upang mapagtagumpayan ang anuman laban sa hinaharap. Magtiwala ka lang, anak. Wika dito ng kanyang ina. Isang araw lang na natili si Tata sa kanyang mga magulang. Umalis na rin ito, at sa pagkakataong ito ay handa na niyang harapin ang mga engkantong itim. Sa tapat ng malaking bahay ay nakatayo lamang itong si Tata. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa mga tao na nasa loob. Makalipas ang ilang minuto ay muli niyang nasilayan ang lalaking tamawo. Agad na siyang lumapit sa labasan at gaya ng nauna ay may isang tamawo ang humarap at nagsama sa kanya sa loob ng bahay. Nawala na rin ang mga taong naninirahan sa bahay. Muli ay nakapasok ang antingero sa kaharian ng mga tamawo. Humarap siya sa hari at buo na ang loob. Nasasabak ito sa isang digmaan. Sinamahan siya ng isang lalaki sa lugar kung nasaan ang mga kawal. Napakarami nito na pare-pareho ang suot. Kahit ang mga itsura nito ay iisa lang din. May suot na mga baluti, pananggalang at sibat. Lahat ng mga kawal ay kulay ginto ang kasuotan. Ayon sa lalaki, puro ginto ang mga hibla ng kanilang kasuotan. Ngunit may nag-iisang kawal na may suot na kulay pula, subalit kasing kintab rin iyon ng ginto. Iyon ang palatandaan bilang komandante ng mga kawal. At may iniabot sa kanya ang lalaki, isang kalis na gawa sa purong ginto. Samantala, dumating na ang araw ng digmaan. Puti laban sa itim. Sa bawat engkantong tamawong napapaslang ay naglalaho ito at may lumalabas na hugis bilog na enerhiya at humahalo ito sa kalangitan. At sa panig naman ng kalaban ay literal na naaagnas at naglalaho. Nasipat na ni Tata ang pinuno ng mga dalakit nun. Higit na mas malaki ito at puno ng baluti ang katawan.
Binanggalang nito ang mga kawal ng tamawo sakay sa isang kabayo na 2 ang ulo. Sa paghawi ng mga alikabok ay tumambad sa pinuno ang antingero. Mas binilisan pa nito ang pagpapatakbo sa kabayo upang banggain ang antingero. Lumuhod sa lupa si Tata at inundaya ng taga ang paa ng kabayo. Agad itong natumba. Tumalon naman ang pinuno at lumapag ito sa lupa. Agad din sinugod ang antingero at nagtagisan sila ng lakas. Tao laban sa engkanto. Lapastangan ka. Tao ka lang. Engkanto ako. Sambit dito ng dalakit nun. Hindi naman nagpasindak itong si Tata sa pinuno. Kung nagawa ng kanyang mga magulang ang talunin ang dalakit nun noon, tiyak, kaya rin niyang magawa. Pantay lang sa bilis at lakas ang dalawa. Huminto ang engkanto at may inusal ito. Biglang dumami ang imahe ng pinuno at hindi na makilala kung alin dito ang totoo. Lahat din ay sumusugod na sa kanya. Subalit, nag-usal ng pamako itong si Tata at bumagsak sa lupa ang mga imahe ng pinuno. Isang napakalakas na hampas ang ginawa niya gamit ang kalis na naging dahilan upang maagnas ang mga imahe ng pinuno. Ikinagalit naman ito ng dalakit nun at bigla naman itong naglaho hanggang sa sumulpot ito sa harapan mismo ni Tata at agad sinakal ang antingero. Humahalakhak na ang pinuno na inaakalang magagapi na niya ang tao. Subalit laking gulat ng engkanto sa isang salitang sinambit ni Tata. Naging dahilan ito upang manigas sa kinatatayuan ang dalakit nun. Ang unang salita ng Diyos. Tumingin si Tata sa lalaki na kasalukuyang gumagawa ng harang. Tumango ito sa kanya at agad itinarak sa dibdib ng dalakit nun ang gintong kalis. Dito na sumigaw ang dalakit nun at nagliwanag ang kalis, dahilan upang unti-unting maagnas at naglaho na ng tuluyan ang pinuno ng mga dalakit nun. Kasunod nito ay isa-isa ring naagnas ang mga kasamahan nito. Nagwagi na sa wakas ang mga tamawo, ngunit hindi rin maitatanggi ang kalungkutan dahil sa napakaraming kawal din ang nasawi. Gayunpaman, labis naman ang pasasalamat ng hari sa ginawang tulong ni Tata. At simula sa araw na iyon, ay kaisa na ni Tata ang mga tamawo sa kanyang pakikidigma sa mga nilalang ng dilim sa ibabaw ng lupa. Sa kanyang paglabas muli sa malaking bahay ay napapangiti na lamang itong si Tata Bantang. Bukod sa nagkaroon ng mga bagong kasangga, ay gumaan na rin ang pakiramdam dahil naharap at napagtagumpayan niya ang kinatatakutan mula pa sa kanyang kabataan. Balik sa normal ang buhay ni Tata. Isang hapon, habang naghahanda naman siya upang pumalaot, nasipat na naman niya ang matandang lalaki sa tapat ng kanyang bahay. Hinayaan lang naman ito ni Tata. Ngunit kapag nangyari pa ito sa ikatlong beses, ay ikokomprontahin niya na ang matanda. Agad din naman itong umalis ng mabatid ng matanda na bumukas na ang pinto ng bahay. Nagpatuloy si Tata sa dalampasigan upang mangisda. Subalit nadatnan niya na kausap ng amo
ang mga trabahador. Nang makalapit na si Tata ay napag-alaman niya na may mga mangingisda at trabahador na bigla na lang nawawala. 4 sa mga kasamahan ni Tata ang bigla na lang nawala. Tanging bangka na lamang ang natagpuan. Imposible din na malunod ito dahil magagaling lahat lumangoy at wala namang bagyo. Ni bakas sa mga ito o bangkay ay walang natagpuan. Napapikit na lamang si Tata dahil pakiramdam niya sirena o di kaya ay magindara ang sanhi ng pagkawala ng mga trabahador. Dahil sa takot, ang iba ay lumiban muna sa trabaho. Dahil sa sobrang kulang ng tao ay ipinagpaliban na rin ng amo ang pamamalaot. Matapos ang pangyayari ay nagpunta si Tata sa isang kaibigan na mangingisda. Balak niyang hiramin ang bangka nito kapalit ang isang timba na isda. Nag-alala ang kaibigan kay Tata dahil sa balitang nawawalang mangingisda. Rason naman ni Tata, sayang ang gabi kung wala siyang maukuhang isda. Kailangan pa niya ng salapi. Di naglaon ay napapayag na rin ito ang kaibigan pero pinayuhan siya nito na sa kabilang bahagi na lang ng isla mangisda. Mag-isang pumalaot si Tata upang hindi mangisda, kundi alamin ang sanhi ng bigla ang pagkawala ng mga mangingisda. Napakaliwanag din ng buwan sa gabing iyon. Ang maliit na ilaw ng gasera sa isla ay unti-unti nang nawawala. Ibig sabihin, nasa laot na itong si Tata. May nag-iisang gasera lamang siya na nasa unahan ng bangka. Mapayapa ang karagatan, katamtaman lang din ang ihip ng hangin. Dala ni Tata ang itak na nasa ilalim ng bangka habang nakasukbit naman ang kalis sa kanyang tagiliran. Ayon sa lalaking tamawo na nagbigay ng sandata, hindi na kailangan ng usal ang paggamit sa kalis. Kahit ang ordinaryong tao ay pwede nitong magamit ang kalis kapag may pahintulot ng nagbigay nito. Hanggang sa may nasipat si Tata na animoy mga damong dagat ang unti-unting lumulutang sa tubig. Hindi nagpakampante ang antingero dahil hindi ito normal sa gitna ng laot. Agad nag-usal ng poder itong si Tata upang hindi siya tablan sa boses ng mga magindara. Sa paglibot ng kanyang paningin ay napapagitnaan na pala siya ng mga damong dagat. Kumpirmado, magindara nga ang nasa palibot nito. Bago pa man ito makaahon ay nagpakawala na ng tigalpo itong si Tata. At ilan sa mga magindara ay tumilapon. Umahon na rin ang iba pa at lumangoy na papalapit kay Tata. Totoo nga ang kanyang inala na ang mga aswang dagat ang sanhi ng mga nawawalang kasamahan. Tumayo sa bangka si Tata at sinalubong ng taga ang mga magindarang sumusugod gamit ang kalis. Sa bawat pagtama ng talim ng kalis ay agad naaagnas ang magindara. Makalipas ang ilang minuto ay umatras na ang mga ito. Madaling araw na dumaong si Tata sa dalampasigan. Minarapat niya na kinabukasan na lang ipaalam sa kaibigan ang tungkol sa bangka. Bumalik si Tata na wala man lang nahuling isda. Kinabukasan ay nagtungo sa kaibigan itong si Tata upang magpasalamat sa bangkang pinairam. Masaya naman ang kaibigan dahil
ligtas na nakabalik itong si Tata. Nagdahilan na lang ang antingero na sobrang konti lang ang huli nito dahil hindi na siya pumalaot pa. Ang inaakalang maging ligtas na ang mga mangingisda ay isa palang pagkakamali. Dahil habang nag-uusap ang magkaibigan sa tabi ng bangka, ay nasipat ni Tata sa di kalayuan ang galit na mukha ng Magindara na nakatitig sa kanya. Agad din lumusong ang nilalang sa ilalim ng tubig. Pagsapit ng gabi ay nabulabog ang pagtulog ni Tata dahil sa ingay at may nagtatakbuhan pa. Sumilip siya sa bintana at nakikita niya ang mga taga-baryo na nagtatakbuhan at ang iba ay nag-iiyakan pa. Lumabas ng bahay si Tata at dito nagtanong. Ayon sa babaeng napagtanungan, may mga sirena daw na umaatake sa kabahayan malapit sa dalampasigan. Alam ni Tata na hindi iyon sirena, kundi ang mga Magindara. Pumasok sa loob ng bahay si Tata at kinuha ang kalis. Subalit, papaano siya makikipaglaban sa mga Magindara na walang makakakita sa kanya? Kabado na si Tata at hindi siya makapag-isip ng tama. Ilang sandali pa ay sumugod na siya sa dalampasigan. Wala na itong pakialam kung may makakakita sa kanya. Nasalubong niya ang misis ng kaibigan at sinabi nito na patay na ang kanyang asawa. Nagmadali na si Tata hanggang sa tumambad sa kanya ang mga tao na nakabulagta na sa buhangin. Mga nilalang na kulay berde at may mga paa na. Hindi na nag-atubili pa si Tata at agad pinagtataga ang mga aswang dagat. Sa dami ng mga ito ay hirap na siyang apulahin, kaya inilabas niya na ang piraso ng sinukuan. Agad na parilisa ang mga bagong ahon na mga nilalang ng dagat. Buong lakas na nakikipaglaban si Tata sa puwersa ng mga Magindara. Tumulong na rin kahit papaano ang mga taga-baryo. Sumigaw si Tata na apoy ang ipanglaban sa mga Magindara. Ginawa naman iyon ng mga tao. Makalipas ang halos kalahating oras, ay umatras na rin ang konting bilang ng mga aswang na natira. Nang humupa ang labanan, ay napatingin ang lahat kay Tata Bantang. Ikaw nga ang lalaking nakita ko na pumaslang sa taong paniki. Sambit dito ng matandang lalaki. Nakilala naman agad iyon ni Tata dahil ito ang matandang laging nasa tapat ng kanyang bahay. Wala nang may tatago pa si Tata kundi aminin ang katotohanan. Humingi rin ito ng paumanhin sa mga pamilyang naulila. Ilang dekada rin na may misteryosong nilalang na tagapagligtas sa mga taong inaatake ng aswang sa katauhan ni Tata Bantang. Ang taong walang ibang ginawa kundi ang makipagbiruan sa mga kapitbahay ay siya pala ang misteryosong tagapagligtas sa isla. Simula ng gabing iyon ay nagbago na ang tingin nila kay Tata. Naninibago naman ang antingero dahil tila espesyal na ang turing ng mga taga-baryo sa kanya. Madaling kumalat ang pangyayari na lubos ikinabahala ni Tata dahil kapag umabot sa mga aswang ang tungkol sa kanya ay tiyak susubukin siya ng mga ito
at hindi imposible na may uusbong na lahi ng aswang ang maghahasik ng lagim sa buong isla ng Busuanga. Minsan isang araw ay may bumisita kay Tata na isang pamilya. Ipinakilala ng babae ang anak nitong lalaki na 9 na taong kulang. Ayon sa babae, gabi noong ipinanganak niya ang bata nang may gumagambalang aswang. Nagulat na lamang sila dahil biglang sumigaw ang aswang at narinig na lamang nila ang pagdaing ng aswang sa matinding sakit. At nakita mismo ng kanyang mister kung papaano pinatay ng misteryosong lalaki ang aswang. Malaki ang kanilang kutob na iyon ay si Tata. Subalit wala nang maalala si Tata sa dami ba naman ang mga nakaengkwentro niya sa nakalipas na panahon. Napangiti na lamang si Tata. Wala na rin siyang magawa dahil ang mister mismo ang naglapag ng mga dalang pagkain para kay Tata. Mga gulay, prutas at iba pa. Nagpupumilit rin ang buong pamilya at naantig ang kanyang puso sa pasasalamat ng bata sa kanya. Sa kabila na wala na talaga siyang naalala sa mga ito, sa pag-alis ng mga panauhin ay napagtanto ni Tata na marami na pala siyang natulungang tao. Sadyang hindi nagbibilang ang taong buong puso ang pagtulong sa kapwa. Ang dating tahimik na bahay ni Tata ay lagi nang may bumibisita. Hanggang isang araw ay nagkaisa ang taga-baryo na magsagawa ng piging sa bahay mismo ni Tata. Hindi na rin nakatanggi pa si Tata sa pakiusap ng mga tao. Maraming pagkain, kantahan, sayawan at inuman. Habang nagkakasayahan ang lahat, ay nasipat ni Tata ang isang babae na tahimik lang sa isang sulok. Hindi rin niya ito nakitang kumain. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay napakasama ng tingin nito sa kanya. Lalapitan na sana ni Tata ngunit biglang tumayo ang babae at agad na itong umalis. Hindi na rin ito nahabol ni Tata dahil may 2 kaibigan siya na humarang sa kanya at niyayang sumayaw. May tama na rin kasi ng alak ang mga iyon. Gabi na nang natapos ang kasayahan. Hindi naman nagpadala sa alak itong si Tata, lalo pat may kakaibang nilalang ang nakita niya kanina. Inaasahan ni Tata na magbabalik ang babaeng ito. Nang pahiga na ang antingero, ay napansin niya ang isang alakdan na gumapang sa kanyang paanan. Akmang tutuklawin na siya nito, ngunit mabilis niya itong hinuli. At may nakita siyang napakanipis na sinulid na nakatali dito. Marahan niya itong hinawakan at biglang pinutol. Sa pagputol niya ng sinulid ay may narinig siyang humiyaw sa labas na animoy na saktang bigla. Inapakan na rin niya ang alakdan hanggang sa napisat ito. Sinilip niya ang labas ng bahay. May nakita siyang figura ng isang babae. Hindi nga ito nagkamali. Iyon ang babae kanina sa piging. Isa pala itong mambabarang. Lumabas at hinarap ni Tata ang babae. "Sino ka? Anong kailangan mo?" Matapang na tanong dito ng antingero. "Ikaw ang pumaslang sa kapatid ko. Matagal na kitang hinahanap at nandito ka lang pala, Tata Bantang." Galit na tugon dito ng babae. Hindi naman matandaan ni Tata kung sino sa mga napaslang niya ang tinutukoy ng babae. Pero hindi na mahalaga
kung sino iyon dahil nasa harap niya na ang kalaban. Nag-uusal na ang babae at naglabasan na ang mga insekto. Naglakad lamang si Tata habang hinahawi ang mga insektong umaatake sa kanya. Gulat naman ang mambabarang at napapatras na ito, ngunit patuloy pa rin sa pagpapakawala ng mga insekto. "Yan lang ba ang gagawin mo, mambabarang?" Pagtatanong dito ni Tata. Sa isip ni Tata, nag-aaksaya lang ng oras ang babae upang matapos na ang kahibangan nito ay nag-usal na ng isang pamako itong si Tata. Natigilan ang babae na animoy nakalunok ng malaking bagay. Napahawak ito sa kanyang leeg at pilit umubo upang mailabas ang nakabara sa kanyang lalamunan. Ipinako ni Tata ang dila at lalamunan ng babae. Napaluhod na ito na pilit naghahabol ng kanyang hininga. Nakatayo at tiningnan lang ng antingero ang mambabarang hanggang sa napahiga na sa lupa ang babae. Lumakad si Tata at kinuha ang kalis. Ayaw niyang mag-iwan ng bangkay sa kanyang bakuran, kaya ibig niyang burahin sa mundo ang nilalang. Itinarak ng antingero ang kalis sa dibdib ng kalaban. Napasigaw ito sa tindi ng sakit hanggang sa unti-unting naagnas at naging abo ang babaeng mambabarang. Sino pa kaya ang susunod at gaano pa ba sila kadami? Pagtatanong na wika dito ni Tata sa kanyang sarili. Simula kasi na malantad ang kanyang pagkatao, ay nagkasunod-sunod na ang pangangambala ng mga nilalang ng dilim. Ang labis na ikinababahala ni Tata ay kung may madamay na mga inosente, katulad na lang sa pag-atake ng mga magindara. Sa pagpikit ng mga mata ni Tata ay dinala siya sa isang lugar kung saan napakaraming kambing ang pinapastol. Natuwa ang antingero dahil ang lulusog ng mga kambing. Kumaway rin sa kanya ang lalaking nagpapastol. Gumanti rin ng kaway itong si Tata hanggang sa nag-iba ang itsura ng lalaki at nabalot ito ng takot. Sa muling pagkurap ni Tata ay patay na lahat ang mga kambing. Ubos ang dugo at wakwak ang tiyan na wala ng laman loob. Biglang dumilim ang paligid at nakita niya ang napakaraming aswang sa paligid na nakangisi sa kanya. Dito na napabalikwas itong si Tata sa pagkakatulog. Hindi niya namalayan, sa beranda pala siya nakatulog. Tiningnan ang buong paligid habang hawak ang kalis. Mapayapa at tahimik ang paligid. Napabuntong hininga na lamang ang antingero ng mga sandaling iyon. Napagdesisyonan ni Tata na tumigil na sa iba pang gawain. Ang pangingisda na lamang ang kanyang pagkakakitaan. Magtatanim din siya ng mga gulay sa likod bahay upang may mailalako paminsan-minsan. Habang tinitingnan niya ang lugar na pinagtataniman, ay may panauhin na naman ang antingero. Ang matandang lalaki na nasa tapat ng bahay niya dati ang bumisita. Ayon dito, matagal na sanang gustong humingi ng tulong sa kanya ang matanda. Kaso hindi ito sigurado noon kung si Tata ba ang tamang taong hihingaan niya ng tulong dahil hindi pa niya naman ito kilala dati. Nasa ikalawang bayan pa ang lugar ng matanda. Ilang buwan na raw silang ginagambala ng isang nilalang.
Kung dati ay mga alagang hayop ang inaatake, pero dumating na sa punto na may mga taong nabibiktima ang nilalang. Ayon sa mga nakakakita, isang halimaw daw ito. Malaki ang katawan na medyo nakabaluktot. May mahabang buhok at kulay berde ang buong katawan. Hindi naman mawari ni Tata kung anong uri ng nilalang ang tinutukoy ng matanda. Inabisuhan naman ni Tata na pupuntahan niya ang lugar sa loob ng 2 araw. Dala ang latigong pagi at kalis ay nagtungo na nga itong si Tata sa bayan ng matandang lalaking si Mang Tasyo. Sa baryo kung nasaan nakatira si Mang Tasyo, nagtungo itong si Tata. Sinamahan siya ng isang binatilyo upang mapadali ang pagdating niya rito. Medyo sadyain kasi ang bahay ng matanda. Kasama nito ang anak na babae at 2 apo. Nalungkot naman si Tata nang malaman niya na isa ang ama ng mga bata sa nabiktima ng nilalang. Sariwa pa sa mga ito ang pangyayari kaya nababalot pa ng takot ang mga bata. Bukod sa Magindara at Berberoka, ay wala nang alam na aswang na kulay berde itong si Tata. Kaya pala isipan sa kanya kung anong uri ito. Maayos naman na tinanggap ng mag-anak itong si Tata. Kinagabihan mismo sa araw na iyon ay nagmanman na sa paligid itong si Tata. Hindi na muna siya masyadong lumayo dahil hindi pa ito pamilyar sa lugar. Tumigil muna sa isang puno itong si Tata dahil biglang bumibigat na ang pakiramdam niya sa lugar. Animoy nababalutan ng masamang presensya ang bahaging iyon. Habang nakatigil siya sa puno ay palapit na ng palapit ang mabibigat na presensya. Alam ni Tata na may mga nilalang sa paligid. Hanggang sa nagpakawala ito ng tigalpo sa kanan at kaliwang direksyon. Sa parehong lugar ay may mga umatungal, tanda na natamaan ng tigalpo. Kaya pala hindi niya iyon nakikita dahil mga lahing abwak na nagkukubli sa ilalim ng lupa. O sige, ayaw niyong umahon? Pagbibigyan ko kayo. Wika dito ni Tata. Inilabas niya ang kahoy ng sinukuan at inilapag ito sa lupa. Gumagalaw ang lupa sa paligid ni Tata. Hudyat na nahihirapan na ang mga aswang. Natawa naman si Tata sa pakiramdam na hindi na makaahon sa pinagkukublian. Animoy tumitibok ang iilang bahagi ng lupa. Isa-isang hinugot ni Tata ang mga abwak at sinapak agad sa ulo. Sa bawat suntok ay nabibiyak agad ang bungo ng aswang. Ganoon kalakas ang suntok ni Tata. Nasa 8 abwak ang bumulagta makalipas lang ang ilang minuto. Hanggang sa may isa pang abwak ang lumutang sa lugar. Di hamak na mas malaki ito kesa sa ibang uri. Pinatunog pa nito ang mga buto sa katawan at tila naghahamon ng tagisan kay Tata. Sa pag-amba ng kalmot nito sa antingero ay sinalubong ito ng suntok ni Tata. Nabuwal ang iilang kuko ng aswang na labis nitong ikinagalit. Kaya mabilis nitong inundayan pa ng mga kalmot at suntok si Tata. Subalit naiilagan lahat ito ng antingero. Umaikot ang antingero sa likod ng aswang. Bigla niya itong hinawakan sa ulo at agad hinugot ng antingero ang mahabang buto sa likod ng aswang.
bagsak agad ang aswang at nangingisay pa ito. Nagyayabang ka pa kanina, di ba? Sige, patunugin mo ulit ang mga buto mo, demonyo ka. Sambit dito ni Tata. Hinila niya ang aswang, hawak ang paa, at ibinalibag niya ito sa isang puno. Inipon niya ang mga bangkay ng abwak at binura sa mundo gamit ang kalis. Bumalik sa bahay si Tata bandang alauna na. Nadatnan niya na naghihintay pala sa kanya ang matanda. Minabuting sa umaga na lang niya sasabihin ang pangyayari upang makatulog na ang matanda. Kinabukasan ay inilahad ni Tata na hindi lang halimaw ang umaatake sa lugar, kundi may mga abwak rin. Inamin na rin niya na ang ilan sa mga ito ay napaslang niya na kagabi. Asahan ang paghihigante ng mga lahing abwak. Ilang oras matapos ang usapan ay bumili ng isang sakong asin ang matanda. Bago tuluyang gumabi ay sinabuyan na ni Mang Tasyo ang buong paligid ng asin. Pati ang mga bubong at ang buong bahay. Sa dami ng asin ay talagang mahihirapan ang mga abwak dito. Pagsapit ng alas 11 ng gabi ay hindi nga nagkamali itong si Tata. Tata, ano bang magagawa kong tulong? Seryosong tanong dito ng matanda. Napatingin si Tata sa mahabang baril ng matanda na nakasukbit pa sa dingding ng bahay nito. Manong Tasyo, hindi man ikamamatay ng abwak ang bala niyan, pero iindahin nila ang matinding sugat na gawa ng bala. Wika dito ni Tata. Nakuha naman ng matanda ang ibig sabihin ni Tata. Agad pumwesto ang matanda sa bintana, katabi ang isang kahon na bala. Hindi lang pala iisa ang baril nito, kundi dalawa. Tinawag ng matanda ang anak na babae at silang dalawa ang pumwesto sa magkabilaang bintana. Napangiti naman si Tata sa kanyang nasilayan. Palaban din pala ang mag-ama, habang ang dalawang bata ay nasa sulok na kabalot ng kumot ang mga katawan. Nilapitan ito ni Tata at inusalan ng poder sa katawan. Sa hudyat ni Tata ay agad nagpaputok ang mag-ama. Nagpulasan naman ang mga abwak sa pagkagulat. Sapul agad ang dalawang abwak. Lumabas na si Tata hawak ang latigong pagi. Habang nakikipaglaban si Tata sa mga abwak, ang iba naman ay tumalon na sa bakuran ng bahay, ngunit muli itong tumalon pabalik dahil sa mga asin sa paligid. Wala namang tigil sa pagpapaputok ang mag-ama. Iwinawasiwas ni Tata ang latigo at sa bawat matamaan nito ay tapyas agad ang laman. Dahil sa pag-alingaw-ngaw ng baril ay nagising ang mga kapitbahay. Kanya-kanya na rin sa pagkuha ng sulo at mga sandata ang lahat. Handang makipaglaban sa mga abwak. May ibang abwak na tumungo sa mga tao, ngunit hirap itong lumapit dahil nagkumpulan ang mga ito sa may mga apoy. Mabilis din nakagawa ng malaking siga ang mga tao. Nagliwanag na ang paligid at kitang-kita nila kung papaano pinagpapaslang ni Tata ang mga abwak. Natapos ang gabi na nagwagi ang mga tao, pero may mga iilang abwak ang nakatakas. Ipinakilala rin ni Tasyo ang kanyang panauhin
na si Tata Bantang. Lubos naman na nagpasalamat ang mga tao. Subalit may isa pang kalaban na hinihintay itong si Tata. Walang iba kundi ang halimaw. Pagsapit ng umaga ay pinulong ni Mang Tasyo ang mga taga-baryo. Tinuruan sila ni Tata na gumawa ng patibong para sa halimaw. Ang bawat bahay ay may nakalagay na patibong na gawa sa bagakay. Posibleng aswang ang sinasabing halimaw dahil dugo at laman loob ang kinukuha nito sa mga biniktimang hayop at tao. Kaya mainam ang bagakay na kung sakaling tatarak ito sa katawan ng nilalang ay hindi nagagaling ang sugat nito. Lumipas na ang ilang gabi ay wala pa ring paramdam ang halimaw hanggang isang madaling araw. Bandang 2:00, nagising si Tata dahil sa tawag ng kalikasan. Habang nasa palikuran ang antingero ay nakarinig ito ng napakalakas na pag-angil. Umalingaw-ngaw ito sa katahimikan ng paligid. Nagmadali na itong si Tata at nasipat niya na nagbukas ng gasera ang isang bahay sa di kalayuan. Nagtapon din ito ng sulo sa bakuran upang magbigay liwanag sa paligid. At doon, nakita ni Tata ang halimaw na umahon mula sa hukay na patibong. Duguan ang likuran nito. Nagsisisigaw na rin ang mga tao sa bahay na iyon at nagkalampag pa ng mga kaldero. Isa-isang nagising ang mga kapitbahay. Agad tumakbo si Tata habang naglalakad na ng mabagal ang halimaw dahil sa tindi ng mga sugat nito. Nilundagan ni Tata ang halimaw at binanatan ng suntok sa likod. Bumagsak ang halimaw at umangil. Hinayaan muna ni Tata na bumangon at humarap ang nilalang. Nasilayan ni Tata ang kabuuan ng itsura nito. Isang nilalang na may malaking muka, may nakausling 2 pangil mula sa ibabang ngipin. Malaki ang butas ng ilong. Naninilaw ang mga mata. 6 bato ang pangangatawan. At may mahabang kuko na di hamak na mas malaki pa sa mga abwak. Umangil muli ang halimaw at sumugod na ito kay Tata. Sinalubong agad ito ng suntok. Ramdam ng antingero ang tigas ng pagmumukha ng nilalang na iyon. Akmang susugod ito uli, ngunit mga bala na ang sumalubong dito. Dumating si Tasyo at ang anak nito na walang tigil na pinagbabaril ang halimaw. "Demonyo ka! Ikaw ang pumatay sa asawa ko!" Sigaw dito ng babae. Tinatablan ang halimaw kaya hinayaan na lang ni Tata na makapaghiganti ang mag-ama. Tadtad na ng bala ang halimaw at bumulagta na ito subalit humihinga pa rin. Ubos na rin ang bala ng mag-ama kaya kumuha ang babae ng bagakay at walang takot na lumapit sa halimaw at pinagsasaksak niya ito. Habang umiiyak, kitang-kita ng lahat ang tindi ng galit ng babae hanggang sa ang nakasabit na gasera sa gilid ng bahay ay kinuha ng babae at itinapon sa halimaw. Kumalat ang apoy nito sa katawan ng nilalang. Nakatitig lang ang babae sa natutupok na halimaw at napaupo na lang sa lupa. Sa wakas ay natapos na rin ang panganib na dulot ng nilalang. Subalit hindi pa rin iyon mawari ni Tata kung anong uri iyon.
Gayunpaman, hindi na rin nagtagal si Tata sa baryong iyon. Lubos naman ang pasasalamat ng mga taga-baryo, lalo na ang mag-ama. Isang pamayanan na naman ang natulungan ni Tata Bantang. Sa ilang araw na pagkawala ni Tata sa kanyang baryo, ay marami ang pumansin sa kanyang pagbabalik. Hinarang siya ng mga kaibigan at ang iba ay nag-alok pa ng inumin at pagkain. Ibang-iba na talaga ang turing ng mga tao kay Tata Bantang. Sa kanyang pangamusta sa lugar ay naging payapa naman ito. "Takot na ang mga aswang na gumala dito dahil sa iyo, Tata," pabirong sambit ng kanyang kaibigan. "Huwag tayong pakasisiguro. Ang mga masasamang nilalang ay umaaligid lamang," tugon naman dito ni Tata. Balik na sa dating buhay si Tata, pero isa ng kilalang antingero. Tumigil na rin ito sa pangingisda at nagpatuloy sa pagpapayabong sa kanyang taniman. Naglalako rin ito at ubos agad ang panindang gulay at prutas. Hanggang isang araw ay may nakitang batang palaboy si Tata. Ayon sa mga tao, naanak daw iyon ng mag-asawang malapit sa dalampasigan na nabiktima ng mga magindara. Dito nilapitan ni Tata ang bata at binigyan niya ng pagkain. Kinausap ito ng antingero at napag-alaman niya na 11 taong gulang lang pala ang bata. Nahabag ng gusto si Tata sa batang nagngangalang Edwin Marasigan. Natuklasan din niya na takot ang bata na bumalik sa dalampasigan at ayaw na nito sa dagat. Inalok ni Tata si Edwin ng tirahan at nangako na aalagaan siya nito. Natuwa at napaiyak ang batang si Edwin. Gayunpaman, tuluyan na nga na inampon ni Tata itong si Edwin. Naalala ni Tata kay Edwin ang kanyang kabataan. Makalipas ang ilang buwan, ay nabuo na ang desisyon ni Tata na pinag-isipan niya simula nang matagpuan niya ang bata. Habang pinagmamasdan niya ang kalis, ay napapatingin naman siya sa bata ng masaya habang namimitas ng mga gulay. Sa unti-unti ay sinasanay ni Tata ang bata sa pagiging isang antingero. Ang batang si Edwin ay ang napili niya na magmamana ng kalis at ng kanyang karunungan. Darating din ang hangganan ni Tata sa mundo, kaya mas mabuti na may iwan sa kanyang sinimulan. Naging disipulo ni Tata itong si Edwin. Minsan isang hapon, habang papauwi na itong si Tata, ay nasipat niya sa unahan ang lalaking tamawo na nagbigay sa kanya ng kalis. Ngumiti ito sa kanya at tumango. Sumama ang lalaking tamawo sa kanyang bahay. Nilapitan ng tamawo si Edwin at hinaplos ang ulo. Kitang-kita ni Tata ang liwanag na bumalot sa bata. Muling tumango sa kanya ang lalaki at nagpaalam na. Tumingin ang antingero sa bata at sa sandaling iyon, ipinagkaloob na ng tamawo ang kanyang kalis sa batang si Edwin.